Itong napakainit! Nako! Napakainit! Abot hanggang singit! Grabe ho. Kakaiba ho itong revelasyon ho na ito. Grabe, sabi nga talaga nila, oo. Wala talagang matatago eh. Ika nga, sabi nga, di ba, ng banal na kasulatan, everything will be revealed. Oh. Naku po, ito na nga po, mga kababayan. Grabe ho, si Risa Ontiveros. Alam mo, magtayo ka na lang ng agency. Witness agency. Gago! Kasi yung mga witness, hindi, baka kala nyo nagbibiro ako. Papakita ko sa inyo. Oh, ayan, oh. Oh, dati naakusahan na rin si Ontiveros, 'di ba? Pero syempre di-deny niya yan. Na binribe yung witness. Naku po, grabe. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Eto na nga, pag-usapan na po natin tong napakainit. Nako. Napakainit, abot hanggang singit. Grabe ho. Kakaiba ho itong revelasyon ho na ito. Grabe, sabi nga talaga nila, oo. Wala talagang matatago eh. Ika nga, sabi nga, di ba, ng banal na kasulatan, everything will be revealed. Oh. Naku po, ito na nga po, mga kababayan. Grabe ho, si Risa Ontiveros. Pero bago natin i-play at talagang himayin yung mga nangyari at mga sinabi ni Rene, ipaktingnan po muna natin itong news. Pero tataka ako doon sa iba hindi nila binabalita. Mukhang meron ng kinikilingan, pinoprotektahan. Sa bagay, kung ang may-ari nga naman ng istasyon mo, may pagmamay-ari na mga minahan. Naturalmente, hindi mo nga naman baka ma-delicate yung mga negosyo mo. Buti pa itong GMA na balita na po. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Pakinggan natin tong balita na to Ay, naku po, patay kang bata ka talaga. Ito. Pasok. Binawi ng isang nagpakilalang alias Rene Nako! ang mga aligasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy at pagdawit sa Magamang Rodrigo at Sara Nako! Duterte. Patay tayo Binayaran dyan. lang umano siya ng Nako, isang binayaran! milyong piso. Isang Si Senadora milyon? Risa Ontiveros. Shit! Tinawag naman itong kasinungalingan ng senadora. Aba. Alam namang aminin niya. Pero siyempre, alam na, expected na natin yan. Kahit yung dati niyang issue. Di ba? Lagi naman yan dinidina yung mga issue eh. Lahat ng issue ni Ontiveros, issue sa PhilAm, at saka yung issue doon sa, yung isa pang witness din, yung tanim witness. Meron din siyang isa pang issue tungkol dyan eh. This is not the first time. Pero binawi, lagi naman yan tinatanggi. Consistent sa pagtanggi. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pebrero noong nakaraang taon nang iharap ni Senadora Risa Ontiveros sa pagdinig ng Senado ukol sa mga umunoy pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang isang lalaking nakatakip ang muka at pinakilala bilang si alias Rene. Si alias Rene ay hardinero raw sa Glory Mountain property ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City na nakaranas daw ng pananakit sa kamay mismo ni Kibuloy at sexual na pang-aabuso sa ibang miyembro ng KOJC. Pero Naku po, isa sa patay tayo pasabog dyan. na pahayag noon ni alias Rene, ang nasaksihan raw niya nang dumalo umuno kay Kibuloy sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at noy Davao City Mayor Sara Duterte. Sandali Pakinggan natin yung boses, yung tinig ni Rene. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase.
Yes po, Madam Chair. Pero ngayon sa isang video na pinost sa YouTube at Facebook account ng isang pagtanggol Valente, lumutang ang isang lalaking nagsasabing siya si alias Rene. Nagpakilala siya bilang si Michael Maurilio at binawi ang kanyang mga alegasyon sa Naku pagdinig po. ng Senado. Ako po yung Patay tayo witness, dyan. kinuwang witness ni Senry Ontiveros na nakatakip yung muka. Sandali. Sandali! Doon pa lang sa tinig. Doon pa lang sa boses. Magkaboses ba? Pagpareho ba ng intonation? Pronunciation? Ha? Hindi, kasi doon pala malalaman mo na kung siya yung talagang tao eh. Pakinggan natin uli, ha? Pakinggan natin uli. Nakaranas daw ng pananakit sa kamay mismo ni Kibuloy at sexual na pang-aabuso sa ibang miyembro ng KOJC. Pero isa sa pasabog na pahayag noon ni alias Rene, ang nasaksihan raw niya nang dumalo umuno kay Kibuloy sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at noy Davao City Mayor Sara Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Pero ngayon sa isang video na pinost sa YouTube at Facebook account ng Tingnan isang natin. pagtanggol Valente, Tingnan. lumutang ang isang lalaking nagsasabing siya si alias Rene. Nagpakilala siya bilang si Michael Maurilio at binawi ang kanyang mga alegasyon sa pagdinig ng Senado. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Senry Oh. Ontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Handa ako Lahat po, ng patay sinabi tayo ko dyan. At kasama ko doon na Di ba? Doon pa lang, alam mo na talagang siya yung tao na yun. Di ba? Siya talaga yung taong nagsalita doon sa Senate. Di ba? Di ba? sa Senado ay ginawa lamang. Hindi, alam mo, ako hindi ko hinuhusgahan itong tao na ito. Kasi ang dami nagsasabi, naku po, mahirap yung gayaan. Mahirap yung ganitong witness kasi nagpabayad. Ayun na nga, 'di ba? Maraming dahilan eh. Maaring nung panahon na 'yon, gipit siya. 'Di ba? Maaring nung panahon na 'yon, talagang kailangan niya ng pera o na-tempt siya. Lahat naman tayo sometimes nagfo-fall nagkakamali, 'di ba? O malay niyo nung time na 'yon, talagang wala Tapos nakonsensya. Hindi kasi tandaan ninyo, grabe yung akusasyon dito. Mamaya papakinggan natin yung mga sinabi sa kanya na sabihin sa Senado. Ni Senry upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom. Aniya, dinagdagan umano ng abogado mula sa opisina ni Senadora Riza Ontiveros ang kanyang affidavit. Wala rin Grabe. katotohanan ang sinabi niyang ukol sa mag-amang Duterte. Naku po! Nandun din yung ligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi Naku naman po. totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Sabi pa ni Maurilio, binayaran umano siya ng 1 milyong piso para sabihin ang mga bagay na ito. Pinatira din daw siya sa isang kondo nung panahon na yon. Ang mga sinabi ngayon ng nagpakilalang si alias Rene, tinawag ni Ontiveros na kasinungalingan. Lahat daw ng witness na iniharap sa Senate hearing tungkol kay Kibuloy ay malaya at voluntaryong nagbigay ng kanilang testimonya at mga ebidensya. Lahat Nako. daw ay may paper trail at pinatunayan pati ng ilang ahensya at opisyal. Handa raw silang ilabas May paper trail Sige. ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. May rason daw si Ilalabas mo sa tamang panahon Dapat forthwith din yan. Dapat forthwith din yan. para maniwala na pinilit o binayaran ito para madiskaril ang mga criminal proceedings laban sa pastor at pagbantaan ng kanyang mga staff at iba pang witness na nagsalita laban kay Kibuloy. Naghahanda na raw sila ng legal na hakbang laban sa anyay harassment at intimidation. Hindi raw nila palalampasin ang mga Ay, sige, wag mong palagpasin. Ganito gawin mo, magdemanda ka. Patawag mo, pahiring ka. Talaga na magkaalaman tayo. Di ba? Tingnan natin. nasa likod ng pananakot na ito. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Kibuloy at ng mga Duterte. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo. Hindi, kaya nga, maganda yan Sabi mo, sige Hindi mo hindi mo to palalagpasin. Sige, tingnan natin. Imbitahan mo sa hearing. Idemanda mo na magkaalaman sa korte. Huwag yung puro satsat.
Hindi, kasi may balita ako, may nangangatog daw eh. May nangangatog eh. May nagagalit na daw sa somewhere out there, diyan sa banda sa may yun sa may ilog. May nagagalit daw eh. Bakit di daw naayos to eh? Bakit daw nadadamay daw yung nako. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung nadadamay, pero may nadadamay daw eh. Ay, nako po, tingnan nga natin. Pakinggan natin to si Rene, ha? Tingnan natin kung ano ba talaga yung kanyang sinabi at tingnan ninyo Ako po kung si Michael Maurilio alias kung credible at kanyang sinabi. Pakinggan. Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan, kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, kinawang witness ni Sen. Risa Ontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Sen. Risa Ontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko Talagang gusto nitong bumagsak ang Duterte. Di ba? Yun ang Ako, naniniwala ko, si Pastor Kibuloy is just masasabi nating nadamay lang. Pero ang talagang target dito, ang mga Duterte. Si VP Sara Duterte. Ngayon pa lang, lumalabas na eh. Di ba? Nung tinanong siya kung may plano bang tumakbo to si Ontiveros sa 2028, di ba? Dito pa lang, alam mo nang, nako, may motibo na. Again, we're not saying na totoo itong sinasabi nito. Kaya lang kasi in every crime, you have to know the motive. Diba? Kailangan mong malaman kung sino ba yung mga may motibong, halimbawa, pinatay. Sino ba yung may mga motibong pumatay dyan? Kaya nga, di ba, unang tinitignan dyan yung mga kapamilya, maaari yun, di ba? O di kaya mga kasama sa bahay. Kasi may motibo. Lalong-lalo na pagka yung asawa ay makikinabang ng malaking pera doon sa tao, di ba? Halimbawa, yun yung ang tawag doon, yung motive. Di ba? Dito, sino ba ang may motibo talagang pabagsakin ng mga Duterte? VP Sara Duterte. Alam na natin, di ba? O, yung mga tatakbo sa 2028. Mo ibig sabihin, pasok. Hindi ko sinasabing totoo sinasabi nito, pero pasok si Ontiveros. Doon sa may motibo. Kasi nga, sabi niya, di ba? Pwede. Pwede tumakbo sa 2028. at makasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Sen. Risa Ontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Blenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Noong February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Sen. Risa. Grabe, talaga nagre-recruit sila no? Dito sa kwento nito, nagre-recruit talaga. Yung dating kasama din sa mga witness, kuno, ni Ontiveros, nagre-recruit sila. Tapos, ang talagang point person nila ay office ni Ontiveros. Ay, pambihira, Alam mo, magtayo ka na lang ng agency. Witness agency. Gago!
Kasi yung mga witness, hindi, baka kala nyo nagbibiro ako. Papakita ko sa inyo. O, ayan, o. O, dati, naakusahan na rin si Ontiveros, di ba? Pero syempre, di-deny niya yan. Na binribe yung witness. Naku po, grabe. Paano na, mga pawok? Hindi kasi yung mga walk-walk, mga Gen Z, di ba? Bilib na bilib sa akbayan. Yung pinuno ninyo. Involved, di umano. Alleged, di ba? Sa bribery ng mga witness. Yari na to. Anak ko po, Diyos ko po. Upang magpadala ng formal na email, kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya, kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni pastor. So sa Naku aking po. email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen Ontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Grabe. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina... Nako, wait lang ha. May nagsasabi kasi din para daw nagbabasa. Nagbabasa ba yan? Hindi, maaari sabihin nyo iba, tumitingin-tingin sa ibang direksyon. Kasi pwede naman yun. Kaya ako ba, nakatitig ako sa camera all the time? Nakaganyan ba ako? Patatat. Hindi. Ang dami kong tinitingnan. Ang dami kong, alam mo yun, madami kong kasi malikot yung mata. Hindi ibig sabihin, nagbabasa na kaagad. Gusto nyo nagbabasa? Ay, nako. Gusto nyo ba nagbabasa? Ito, papakita ko sa inyo yung talaga nagbabasa. Dito, talaga nagbabasa siya. Kasi kung sasabihin ninyo, nagbabasa, dito talaga makikita ninyo, talaga nagbabasa itong tao na to. Dito sa mismong, pakita lang natin, baka sabihin ninyo kasi yun ang aligasyon ng iba, nagbabasa daw ayan, eto talaga nagbabasa. First here, Ayan. please stand up. 1,000 po ang aking goal everyday. Na Yan talaga kailangan nagbabasa. ko po ito makamit. Nagpanggap po akong PP at bin. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di pa ako papakainin. Pag bare months naman po, o mula September to December, ay mas puspusan po ang aming pamamalimos. 1.5 million po ang aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng 4 na buwan. Kaya 8 AM to 11 PM ako namamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain. Di ba? Pareho sila ng tono ng boses. Siya yun At least ito, mga kababayan, talagang walang binabasa. Alam niya yung sinasabi niya. Di ba? Hindi niya yung parabagang, ito, talagang literal. Hindi mo alam yan? Ba't mo binabasa? Ito talaga, alam na alam niya sinasabi niya. Sara Duterte. Kasi nga, pag nagsasabi ka ng totoo, ay bay, ka talaga, spontaneous ka, ika nga. Ito, tuloy natin. Naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na Grabe, hindi no? naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Pinilit din akong idagdag
yung pangalan ni na Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit Nako. ng mas malaking halaga ng pera. Naku po! Bawat banggit, malaki halaga. Hindi kasi yung una, 500 lang eh. Para kay Kibuloy yun. 500 naman, pag idadamay si VP Sara Duterte, tsaka si Pangulong Duterte. Tapos eto, dadagdagan na naman daw, pagkasama si Bato, tsaka si Bongo. Naku po. Bongo, tsaka Bato, galaw-galaw. Kailangan natin na imbestigahan ito sa Senado. Huwag kayong papayag na dinadamay kay... Mantakin mo. Sa bagay, si Judas nga eh. Katabi pa ni Kristo, di ba? Meron nga daw kwento-kwento na talagang close pa nga daw si Judas sa ating Panginoong Hesus eh. Kayo, Senator Bato tsaka Senator Bongo, kasamahan ninyo si Ontiveros, gusto daw kayo idamay, di umano? Anak ng tutsang kalabaw, oo. Anak ka ng tutsang Pero hindi kalabaw. ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Yung Kita nyo? Ang linaw ng explanation niya eh. Hindi na sinama sa hearing kasi delicates. Mamaya tanungin siya eh. Mga senador to, at hindi niya kayang sagutin. Di ba? Hindi niya kayang sagutin dahil nagsisinungaling siya. Ay, antayin ninyo. Subukan natin. Hahanap tayo ng paraan para ma-interview natin ito. At ma-interview ng mga, alam mo yun, let the people decide. Di ba? Let the people decide if this person is saying the truth or not. Interview. Kailangan magkaroon ng open interview dito. Yan ang maganda at malalaman natin kung talagang totoo. pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. Grabe, no? 1 million po lahat ang binigay sa akin. Isang linggo before ang Ako, bigyan nyo ako. Kailangan ko 2.5. Idadamay ko si Ontiveros. Gago! Dadamay ko si Ontiveros. Idadamay ko sino ba? Easy. Si Speaker. Sino ba gusto niyong idamay ko? Tak ng tutsa, oo. Talay. hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang kondo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan Grabe. tungkol sa mga May briefing bang nagaganap? dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo at hindi ginawa ni Pastoro ng Kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen Risa sa kanyang kondo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa kondo ni Sen Risa at nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni alias Jackson, si Edward Masayon. Grabe, pati yung Angel of Death, pinaimbento talaga sa kanya. Ang lupit mo, Risa. Ang lupit mo kung ito ay totoo. Pwede ka nang maging direktor ng teleserye. Pumasok ka doon sa... Meron pa bang probinsyano ngayon? Gumawa ka ng ng sarili mong teleserye. Diba? Oh! Risa Ontiveros, bayani ng kabataan. Yung pa ganun. Diba? O kaya Risa Ontiveros, ang babaeng walang pahinga. Gago! Banat bay talaga, oo. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Noong August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda
kasama ang kanyang legal team na sina Attorney Joanna Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Intrina at yung kasama yung abogado ko na si Attorney Ange May Bagudyo sa isang hotel sa Quezon City. Pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at ininggan niyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Sabi pa ni Attorney Domingo, Talagang talagang tinuruan no, nasa isama human trafficking eh. Hindi ako kaya nga hindi kayo magtataka. Kay Harry Roque, sinama yung human trafficking din, di ba? Kasi nga non-bailable, di ba? Hindi naman pwedeng rape. Wag ganun banat bay. Hindi, sinasabi ko lang. Utak ko talaga nakakainis. Yung bibig ko. Hindi, kaya nga mga kababayan, eto, napakalinaw po nito na talagang planado nila. Kasi nakikita nila, mahina daw yung kaso ng rape. Sabihin, malabo mapatunayan yan. Kaya nga, di ba, may kinikwento ko sa inyo, kung maaari ko lang sana ikwento kung anong nangyayari sa loob ng trial patungkol kay... Naku, ayoko na lang magsalita, pero talagang sabit to ang mga witness na nagwi-witness against Pastor Quiboloy regarding dun sa rape. Kaya itong human trafficking, kasi tandaan ninyo ano ba yung human trafficking na sinasabi nila? Okay? Yung human trafficking, yung nagbebenta yung mga worker, yung mga ganyan mga dinadala yung mga worker para magtrabaho sa ibang bansa. Hindi human trafficking yan. Sa lengguwahe ng relihiyon, yan po ay training. Kasi alam nyo, lalo na kayong mga lumaki sa Christian church, kayong mga meron tayong tinatawag na na by faith, alam nyo yun? Naalala ko dun sa dati kong church, talagang ganun yung mga worker, living by faith. Even the pastors are living by faith. Anong ibig sabihin nun? Walang sahod. Walang sahod. Zero. They're preaching. They're going around the world. They're minister. Pag sinabi mo ministro ka, hindi lang yung nagsasalita ka Kasi may wrong concept kagad yung iba Pag pastor ka, nagsasalita ka lang. Minister, magsasalita ka lang. Hindi. Sa Christian church, pag minister ka o pastor ka, para kang ikaw yung tatay ng community. Lahat gagawin mo. Magtatrabaho ka, tutulungan mo. Yan ang ganyan hindi ko iba kasi yung pasensya, hindi ko po kabisado yung sa iba. Pero kasi yung sa iba, 'di ba, yung mga pare, hindi naman po sila nagtatrabaho. Talagang mas lang sila, 'di ba? Kung meron man, unti-unti lang. Hindi katulad ng sa Christian church, lalo na sa kanila, yung mga ministro nila, driver pa nga minsan Walang biro. Nung pag kami nagpupunta kailan ba yun nagpunta kami huli noon sa Hong Kong? Pagtataka ka yung driver. Syempre sila Boss Dada. Yung mga bunganga niya mga yan, talagang Tas biglang malalaman namin yung pala yung ministro nila, yung head ng church nila doon. Pastor yun So anong ibig ko sabihin? Yung human trafficking kasi, madali nilang idikit kay pastor. Tingnan mo na yung mga worker mo, pinagtatrabaho mo, forced labor yan, walang sahod yan, ganito. Sandali, prinsipyo ng ng church Hindi lang naman po sila gumagawa nun Sabi ko nga sa inyo, ang tagal ko naging worker sa isang church, wala hong sahod. Ang tagal kong hinandle ang worship team, wala rin hong sahod. As in, araw halos nagte-training kami ng mga musikero, tapos yung mga namin, ako nagse-setup, ako na rin ng sound engineer, ako nagbubuhat. Ano yun? Yun po ay living by faith. Wala hong sahod yun. Ano yun? Forced labor din yun? Human trafficking din yun kasi dinadala kami sa ibang bansa. Hindi yun. Kagustuhan kuho yun. Yun ang sinasabi. Kaya lang, bakit dinidikit dyan? Kasi pag titingnan mo sa mundo sa mata ng mundo, bakit sila pinagtatrabaho? Bakit sila pinagbebenta? Bakit sila ganito? Ano yan? Forced labor yan. Human trafficking yan. Tingnan mo, dinadala nila yung mga church member nila sa ibang bansa para magtrabaho. Ginagawa nilang alila. Hindi nila alam, part of the training yun. Kasama ho yun. At wala namang puwersahan Hindi naman nila, papatayin nila kung yan ang pinalalabas nila ngayon. Kaya nga may angel of death Di ba? Walang ganun.
Yun ang sinasabi natin dito. Kaya yun yung ikinaso kasi yun yung pwedeng malapit eh. Malapit doon sa pag tiningnan mo itsura. Oo nga no. Inaapi, alam ko yan, nagbebenta sila ng ganito, ganito. Oh. Hindi nila alam, gusto ng mga worker yun. Kasi nga they wanna be trained. Sabi nga nila para kasi yung alam mo, marami na po tayo nakakausap sa nila. Talagang part ng training nila yung magpaka-humble. Part yung training nila na humarap sa lahat ng tao as part of their ministry. Kasi nga, yun eh. That's the way they shared their gospel. Part yun. By doing their jobs na ganun. Diba? So, who are we to question that? Yun lang ang dito. At ang matindi nga ho dito, yung kaso na yun, hindi talaga ang target si Pastor Kibuloy. Ang kasalanan lang ni Pastor Kibuloy talaga, sa parte na to, alam nyo kung ano? Kasi best friend sila ni PRRD. So, para bumagsak si PRRD at si BP Sara Duterte, yung best friend, yun ang dalihin natin. Di ba? Idikit natin yan. Idikit natin ng idikit. Eto, marami tayong masisilip dito. Kasi nga, kakaiba yung ginagawa nila. Di ba? Yun ang dyan. Kaya talagang collateral po ito si Pastor Kibuloy. Pero ang talagang target dyan, sila BP Sara Duterte. Bakit nga? May balak tumakbo eh. Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Canada na dating abogado ng Kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Ayon sabi ni Attorney Domingo, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa Kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang humawak ng kaso laban kay Pastor. Kasamang kanyang kapatid na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso ni alias Amanda. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman